topic speaker. Ayan, special topic, kidney health. Ang ating pong speaker, Doc Eric Herrera. If you're ready, Doc, take it away po. Ayan. Thank you, Coach Lori. So good morning po sa inyong lahat. Thank you for being with us again this morning. I'm so excited to share with you again our special topic. No? So napili ko itong topic nito dahil marami, quite a number yung nagre-request. No? They want to know more about kidney health. Kaya pag-usapan natin. Okay? Pero bago yan, magpapakilala po muna ako sa mga first-timers. So welcome po. So I am Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonology. So I started Herbalife 2014, ganyan po ako kalaki. And as a doctor, okay naman po, busy ang sked, pero ang downside no, minsan wala nang time kumain, hindi nakakakain on time. And kung may pagkakataon naman kumain, minsan hindi na talaga napipili ano ba yung makakabuti sa katawan. Mahalaga lang sa akin mabusog. And with that, lumaki ako ng ganyan kalaki. Madaling mapagod, hinihinga. Sabi ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. I feel old for my age. So sabi ko, ano bang magandang gawin? So buti na lang along the way, na-meet namin ng aming angel. So sabi niya, why don't you give it a try, no? Sa Herbalife, sabi ng aming angel, si Mother Eileen. So sabi ko, nung una I was hesitant, baka napakahirap ng gagawin. Pero na-realize ko, madali lang pala, shake lang, alog lang sa umaga. So trinay namin. And with that, taking the product consistently, tapos seriously, no, I lost a total of 20 pounds at 4 inches po sa aking bewang. Kaya nga, yung mga events na pinapromote natin, especially yung upcoming spectacular, nako, wag niyo pong imimiss yan dahil yan ang event, life-changing event na sinabi namin sa aming sarili ng aking wife na we will stay in Herbalife, we are in the right company. Okay? Sige, next slide po. So, pag-usapan natin, no, ang kidneys po kasi ay ito ang isang organ na kung saan marami sa mga Pilipino ang affected. At hindi lang Filipinos, kung hindi all over the world, marami ang tinatamaan ng sakit when it comes to their kidney. So ano ba yung mga kidney concerns na pwede nating pag-usapan? So nandyan po ang infection or yung common term na UTI, yung mga kidney stones, at syempre, ang napakadalas na mangyari sa atin, no? Yung mga napapabayaan, ang kidney health nila ay yung kidney failure, kidney cancer, and syempre, ito, bakit natin pag-uusapan ang prostate? Kasi eventually, it can lead to a kidney problem. Okay, next slide. So, pag-usapan natin, urinary tract infection. So, pag sinabing urinary tract infection, nag-i-start po yan mula doon sa taas, kung saan ginagawa yung ihi. Doon sa ating bato, yung ating kidneys, down, pababa, doon sa ating ureter, and left and right po yan, doon sa ating pantog, at syempre, doon sa ating urethra o yung host na, no? Doon sa palabas na yung ihi natin. So, bakit ang urinary tract na nagsisimula sa baba ay pwedeng pumanik, no, doon sa taas? Kasi po, kung makikita nyo po, diretso po yung link o yung highway nila, no? So kaya interrelated, kaya ang infection na nandun sa baba, pwede po yung tumawid papunta doon sa taas. And sad to say, mas common ang ating urinary tract infection sa mga kababaihan, no, kaysa sa ating mga kalalakihan dahil yung proximity nung daanan ng ihi, no, sa kung saan lumalabas ang ating pupo, no, mas proximate sa kanila, mas malapit kumpara doon sa mga kalalakihan. Kaya mahalaga rin syempre, no, yung ating hygiene, no. Ano pa? So kapag napabayaan po ang isang urinary tract infection, pwede po yan pumanik, and eventually, syempre, worst case scenario ay mangyari na mag-fail yung ating kidneys na eventually pwedeng mag-lead to dialysis or pwedeng mag-lead na aalisin yung kidney because of
to prevent no yung pagkalat ng infection o yung sepsis na tinatawag. Kaya mahalaga iwasan or kung may gamot na, kailangan i-take natin regularly. Okay? So mamaya pag-uusapan natin more of this. Next slide. So, sa urinary tract infection, depende po kung saan makikita. Kung sa kidneys, no, nangyari, so ayan po ang tawag, pyelonephritis. Kung sa ureter, yan, infection. Kung sa pantog, cystitis. Pero, lahat po ito, isa lang po ang ibig sabihin. May infection doon sa area ng katawan natin. Kung nabanggit ko nga po kanina, isa ang prostate kasi yun nga po, kung sa prostate, no, may infection na mamaga, ang tawag dito, yun nga, prostatitis. Kung mapabayaan, syempre, pwede rin pong kumalat eventually. So, maraming cause ng urinary tract infection. Pwedeng, number one, pwedeng stone. Number two, pwedeng dahil may bukol or may laman na bumabara sa magandang daloy ng ihi kaya hindi makalabas yung ihi. Kasi alam niyo po ang ihi, waste material po ito ng katawan. So mahalaga na nailalabas po natin ito. Dahil kung hindi, ang mangyari, mag-accumulate po sa katawan, tataas yung basura, no, yung waste na level ng ating katawan. And parang sa bahay po, no, 'di ba? Pag hindi natin yung natapon yung basura, 1, 2 araw, mangangamoy po 'yan. Pag tumagal, at naipon po, nagkakasakit yung mga tao sa bahay. So ganun din po, mahalaga na na-eliminate natin or umiihi tayo ng maayos. Kasi pag naiipon po sa katawan yan, ako, delikado po yan. Okay? At isa pa pong, pwede yun nga yung anatomic problem, yung stricture. So mas makipot yung daanan ng ihi than usual. So isa rin po yun na pwede panggalingan no, ng paulit-ulit na UTI. Sige, next slide. So, ano bang mahalaga na malaman nyo ang mga interesting facts about UTI? No? Alam nyo, ang UTI, napakadali po na i-prevent yan. So, sinasabi ko nga paulit-ulit, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mas makakatipid tayo kung marunong tayong mag-prevent kaysa gagamutin natin yung problema pag nandyan na. Nako, medyo magastos po yun. Nasabanggit ko kanina, mas common ang UTI sa mga kababaihan. Diabetics din po ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ng UTI, especially kung mababa po kung mataas po yung sugar nila, kung hindi po controlled. Kasi nasabi ang mga diabetics, once labeled as diabetic, they are already immunocompromised. Kaya mahalaga na control ang sugar. At ang gamutan sa mga diabetics na ito, hindi usual kasi ang mikrobyo na ine-entertain natin dito kumpara sa mga walang diabetics ay mga unusual pathogen or unusual na mikrobyo. Kaya eventually, pwedeng mangailangan ng mga special na antibiotics at ang mga special na antibiotics ito ay mahal din. So masakit siya sa bulsa. And nabanggit ko kanina, mahalaga kung may UTI, i-treat natin ng maaga kasi it can lead to serious complications pag hindi natin nagamot, na-remedyohan ng maaga. Okay, next slide. So next, kidney stones. So pag sinabing kidney stones, ito po ay hard mass of crystals, no? Na nagfo-form pwede sa kidneys, pwede sa ureter, pwede sa bladder, sa urethra. So, yan po, nasa ng ureter, nasa ng bladder, nasa yung kidneys, and yung urethra, yun po yung sa babang-baba. And interesting dito sa bato na to, pwede po siyang gumalaw kasi ang ihi po natin ay continuous na ang paggawa ng ating ihi. And eventually, habang napa-flush, umiihi, pwede pong gumalaw ang bato. Kaya nga po, ang bato, pag gumalaw at naipit doon sa pinakamakipot na daanan, pwede po itong magbigay ng napakasakit na experience po sa atin na hindi talaga, sabi nga, hindi mo makakalimutan yung pain na pag naipit itong bato na to doon sa daanan ng ihi. Sad to say, itong mga bato na to ay hindi pwede isangla no, sa ating mga pawn shop kasi wala po itong value. Ang binibigay po nito ay gastos. Kaya mahalaga, as much as possible,
iwasan natin magkaroon ng stone formation. So mamaya, pag-uusapan natin, paano nga ba? Ano nga bang pwede kong gawin? Next slide. So, bakit nga ba nagfo-form itong mga batuin na ito na pwedeng kuminsala sa ating kidneys? Alam niyo po kasi ang ihi, no? Yan po, nakikita ninyo sa baba, yan po ang makikita pag in-examine yung ihi. Meron po diyang uric acid, may calcium, may potassium, mga minerals, may phosphate, ito po yung mga waste products, oxalate, may sodium din dyan. And ang nangyayari, kapag ang ating ihi po ay naging masyadong concentrated, ibig sabihin medyo kinapos tayo, kinulang tayo sa water, hindi tayo ganong umiinom. So ang nangyayari po, mas anong tawag, nagiging concentrated yung ihi natin. At yung concentrated na ihi natin, depende, no? Kung ano yung mas na-concentrate. Na-concentrate yung uric acid, yung calcium, at yun yung yun yung stone na magfo-form. Especially yung mga tinatawag na stone former, madali silang mag-form ng stone. So, mahalaga, mag-hydrate tayo ng maigi. Kasi hindi natin maaalis itong mga ingredients ng ihi. Nandyan na po siya. Anong magagawa natin? Pwede natin niyang kanawin through regular intake ng ating water para mahirapan sila mag-form. Hindi sila mag-form ng maaga. Okay? Next slide. So, kidney stones, so patandaan natin, we have to prevent dehydration. Mas maganda kung ihi tayo ng ihi, mas bright yung kulay ng ihi natin, the better, mas malabo, no? Mas hindi maganda. Ibig sabihin, we have to drink more. Iwasan po natin ang mga pagkain na mataas ang sodium content, yung maaalat, oxalate, and uric acid rich foods. Sige, next slide. So ano nga ba itong mga pagkain na tinutukoy ko? So, how to diminish the ingestion of oxalates? Kasi base sa pag-aaral, maraming klase po ng buto. Parang sa pawn shop, may mga ruby, may mga amethyst. Sa bato naman po sa kidneys, anong pinaka-common? Yung calcium oxalate na tinatawag. At itong mga oxalates na ito, nakikita po ito sa mga regular na pagkain natin. So, no, na-present sa mga pagkain natin. So, pwede natin i-boil yung mga vegetables na mga rich in oxalates or pwede natin i-combine ito dun sa mga vegetables na mataas ang calcium, no, content. Or, i-consume natin yung mga vegetables na alam natin na mababa yung oxalate. So mamaya, pag-iisipan nyo, bakit i-combine ko yung pagkain na medyo mataas yung oxalate sa pagkain na mataas ang calcium? Ano ba ang benefit nun? So, tandaan muna natin for now, for this slide, ano ba ang mga calcium-rich foods? Ayan, nandiyan ang yogurt, salmon, so nandyan. Marami po yan. Next slide tayo. So pag-usapan natin ano ang benefit pag kinombine natin ang calcium sa rich in oxalate foods, no? For example, yung ating extra cal, let's say yung calcium ni extra cal, magbabind siya o didikit siya, mamagnet siya dun sa pagkain na kinain natin na mataas ang oxalate. Pag nagdikit po sila, ang mangyayari, mas mababa yung populasyon ng oxalate sa ating kidneys. Therefore, mas mababa. Tapos dadagdagan pa natin ang habit na regular tayong iinom ng tubig. Therefore, mas mababa ang tsansa na magpo-form tayo ng stone. Particularly yung mga calcium oxalate stone. Bakit? Kasi hindi siya makaka-form kasi nakabind po siya sa calcium. Therefore, wala silang pagkakataon na makapag-formation kasi nakadikit po sila sa calcium na tinake natin. So tandaan po natin kung malakas tayo kumonsumo ng mga high oxalate foods, dapat suportahan natin, partneran natin ito ng calcium rich or calcium supplements, no?
mas maganda. Okay, next slide. Next slide. Ayan. So, ano pa ang sinasabi na magandang gawin natin na habit? So, ang recommended po na asin na take natin sa ating katawan ay approximately 2,300 milligrams. So, gaano karami yon? 1 teaspoon po per day. So, yun lang po ang recommended ni World Health Organization. 2,300 milligrams. Less than a teaspoon, the better. So, ito po ay for the day, hindi per serving. And sad to say, base po dun sa mga present lifestyle natin, present habits, the way tayo, pakalayo po ng konsumo natin. We go beyond the 1 teaspoon a day. Kaya nga po, makikita natin sa mga balita, ang daming nagkakaroon ng problema sa kidneys. So, madaling tandaan, 1 teaspoon a day lang, hahatiin nyo na po yun for the whole day. Okay? Sige, next slide. Next slide po. Ayan. So, kung may maraming klase ng stone na nagpo-form sa ating kidneys, ano nga ba yung mga pagkain, no? Particularly yung mga high purine foods na dapat kong iwasan. So, nandyan sa kaliwa, iwasan natin ang mga lamang loob. Iwasan natin ang mga sardines, mga anchovies, yung mga meat extract na yan. So, moderate, ibig sabihin katamtaman or sapat ang dami ng purine content. Yan, yung mga red meat, no? Mga tofu, mga cauliflower, samantalang yung negligible, meron pa rin. Pero konting-konti, yan, yung mga fruits, mga vegetables, mga dairy products, may mga eggs. So, sabi nga sa amin, dati, paano sa dami ng isda, paano malalaman ano yung high uric, no? Na fish, ano yung mga low uric. So usually, ang mga high uric po na fish ay yung mga deep sea caught fishes, yung mga isdang ah, walang kaliskis. So mataas po ang uric acid yan. Ano yung mga mababa yung uric, yung mga isdang may kaliskis, and yun din yung mga isdang mura. Yung mga bangus, yung mga anong tawag dito, yung mga tilapia. So yun yung mga ah, low in uric acid. Kaya kung kayo ay may problema or kakilala nyo na may problema sa uric, so yun po yung pwede nating ibigay na advice. Next slide. Okay, next slide po tayo. Next slide. Hindi ko siya makita. Kidney failure. This pa-off video nito. Thank you. Nag-log si Doc. Kaya nga po. Nag-wait. Off video na lang si Doc. Opo. Thank you po. Okay na po. Ayan, sorry. Okay. So next slide po natin. Ayan. So kidney failure, pag-usapan naman po natin, ano ba ang mga risk factors? Bakit tayo nagkaka-kidney failure? So ito po ang dapat natin alagaan or iwasan. Number 1, kung meron po tayong diabetes sa family, naku, dapat po ay magkaroon na po tayo ng practice ng healthy lifestyle. Kasi chances are, nasa atin po ang genes, pero ang ating lifestyle ang magdidikta kung mag-switch on itong diabetic genes na ito sa atin. Or kung may diabetes naman po tayo, let's say na on na yung switch, nandyan na. Anong mahalaga natin gawin? Siyempre, lifestyle, no? Iwasan natin yung mga bawal or in moderation lang. And siyempre,
activities. Kailangan natin gumalaw-galaw, no, para gumanda yung sugar natin. Hypertension is also one factor, no, na dapat pagtuunan natin ng pansin kasi ang diabetes at hypertension, pag nagtulong po yan, mabilis pong masisira yung ating kidney. It can lead to, syempre, ang end stage, yung dialysis na iniiwasan po natin na mangyari. Heart disease, kailangan din po natin dahil this can lead to kidney failure. So meron tayong history ng kidney failure sa family, diabetes at high blood. Nako, doble ingat po tayo kasi ang mga genes na yan ay naisasalin. And syempre, kung wala po tayo sa wastong timbang o yung categorized as obese, kailangan po natin i-work up. Simulan na po natin ngayon na para i-goal natin ang ating ideal weight dahil ang obesity ay marami pong kaakibat, no, na inflammatory processes na nangyayari sa atin o yung namamaga yung sa ating katawan. Kaya ayaw natin mangyari yon dahil mahal natin ang ating katawan, mahal natin ang ating sarili, no, para sa ating family, para sa ating loved ones. Kaya simulan na po natin. Okay, next slide. So, sa kidney failure, ang key prevention po dyan, parate, healthy lifestyle. Sinasabi nga po, nasa huli ang pagsisisi. Kung makikita natin, ang mga pasyente, ang mga tao na may kidney failure, nako, hindi po talaga maganda, nakakalungkot. Kaya habang kaya natin i-enjoy ang ating buhay, habang tayo mga bata, i-enjoy po natin through a healthy option, healthy lifestyle po tayo parate. Okay? To prevent this from coming. Next slide. So nabigay ko na sa inyo mga tips, no? So dagdagan pa natin. Kidney cancer. Ano naman ang mga risk factors? Nako, sad to say, sa mga kalalakihan, men are twice as likely to get, no, kidney cancer compared sa kababaihan. Pero aside from that, yung mga over 55 years old, no, na mga kalalakihan is also a risk factor. Kung naninigarilyo, nako, lalo na. Kung overweight, dagdag pa yan. Kung mataas ang BP, isa pa. At syempre, kung meron tayong kidney, yung tinatawag na end stage, no, kidney problem, so isa rin po yan na can lead to kidney cancer. Pero tandaan natin, lahat naman po ito, most of this, yung pagiging lalaki, yung pag-edad, wala na po tayong magagawa dyan kasi dalawa lang po yun. Pero 6 po ang major risk factors. Doon sa apat, may magagawa tayo, no? By converting into a healthier lifestyle. So, mas marami tayong magagawa kaysa doon sa wala tayong magagawa to prevent this from coming. So, yun yung good news doon, no? Next slide. So, nabanggit ko kanina, ang prostate can eventually lead, no, to a kidney problem. Bakit? Yung nga pong prostate kasi para pong gate yan no, doon sa dulo. So makikita nyo doon sa may pinaka-funnel, kapag ang prostate po namaga, no, ang due to infection or due to bukol, hindi po makakadaloy ng maigi yung ating ihi. At yung ihi na dapat lalabas pababa, ang mangyari, babalik po yan. Kasi wala po siyang lalabasan. So mag-iipon po siya doon sa taas. Nabababad po itong ating urinary tract sa maduming ihi, nagiging stagnant po or hindi gumagalaw. Yung dapat, parang sa kanal, dapat patuloy ang agos ng waste product. So ang nangyayari, naiipon, nabababad, nagiging source ng infection, nagiging source ng problema, kaya ayaw din po natin yon. Kaya kung may problema rin sa prostate, no, i-address po natin, no, hanggat maaga para hindi magkaroon ng mga complications. Okay? Next slide. So napakarami, no? So ano ba ang mga signs na baka meron akong problema sa prostate? So kailangan ko magpa-check up. Number 1, yung pag-iihi ka tapos feeling mo hindi mo nalabas lahat. No? Parang may natitira. Pero pag hindi ka naman umiihi na pero feeling mo meron pa. Ang tawag po doon ay incomplete bladder emptying. So, yun po yung tawag, no? And meron pa, sinasabi, yung ihi ka ng ihi, sa gabi, gigising ka para lang umihi. 2, sinasabi,
2 or more na pagising sa gabi, it can be early sign of a prostate concern. Or pwede rin kasi common din ito sa mga diabetic. No? So, kamahalaga nagpapacheck up kung na-experience mo itong mga symptom na ito. Or weak or intermittent urine stream. Yung pag-iihi ka, mahina yung pressure. No? Hindi siya tumatalsik ng malayo kung hindi para lang gripo na tumutulo. So, ganon siya. So, yun yung tinatawag na weak or intermittent urine stream. Or, syempre, pag nakakita po kayo gross blood sa urine, it can be a sign of a prostate problem. Minsan, ang blood hindi nakikita ng ating mata o yung ating naked eye. Pero, pag nagpa-urinalysis tayo, nakita, may presence ng dugo. Maliliit lang, sa sobrang liit, hindi natin nakikita. Hindi siya enough para magpula yung ihi, pero sa microscope nakikita nila it could be an early sign. And syempre, yung constant urge to urinate, yung feeling mo mayat maya na iihi ka, this can be also an early sign of a prostate problem na kailangan natin patignan. Okay, next slide. So, ito po, bago tayo maghiwa-hiwalay, so gusto ko pong mag-iwan ng mensahe. Iniwan sa akin ng lolo, si Hippocrates. Ang sabi niya, if someone wishes for good health, one must first ask oneself if he is ready to do away with the reasons for his illness. Only then is it possible to help him. So, kung may kakilala po tayo at sinabi niya, gusto ko talaga na maging mabuti ang aking pakiramdam, umayos ang ating pakiramdam, tanungin natin itong tao na to, are you ready to give up or to do away yung mga bad habits na nakasanayan para maging maigi ang kalusugan o pangangatawan. Kasi yun yung paraan na kung saan matutulungan natin siya. Kasi kung hindi siya ready, mahirap po yun kung tayo ang ready pero hindi yung may katawan, no? So, mahalaga ma-stress natin ang importance ng good health dito sa mga ating kausap. Sige, next slide. So, galing ng lolo ko, no? Sige. So, let's say yes to good nutrition. Nandyan po, nako. Hindi na po questionin kung maigi ba sa katawan dahil napakaigi po ng mga products na ito. Napakaigi ng products na tinitake natin. In-award tayo as super brands. In the Philippines, meron tayong seal of product quality. Kaya nga, nirecognize tayo as super brand. Tandaan natin, itong mga products na ito are not intended to treat, diagnose, or cure any disease. Huwag po natin gagawin ito na pamalit, no? Doon sa mga traditional na gamot na binibigay ng mga doktor natin. Sila lang po ang pwedeng mag-alis or mag-adjust ng mga gamot. Itong mga products natin ay supplement lamang, pandagdag lamang to help us. No? Sige, next slide. At dahil dyan, dahil naman napakagaling, tested ang ating products, kinilala tayo as #1 in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined, #1 in the world when it comes to weight management and well-being, and #1 in the world when it comes to active and lifestyle nutrition. So matagal ng #1 hanggang ngayon, #1 pa rin. No? Kaya hindi talaga mapapantayan at matutumbasan ang galing ng ating mga products. And with that, I hope marami kayong natutunan. Chat lang po kayo if there are any other topics na gusto nyo pag-usapan natin, i-schedule natin yan para makatulong po, no, sa inyong lahat, sa ating lahat. And with that, back to you, Coach Lori. Maraming po salamat. Ayun, no. Syempre po, ang sagot ko po, marami pong natutunan, Doc. So, ang tanong po ni Doc, tayo po ba daw, ay sabi po nung lolo daw